ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. ETV Network, dar gracias a la gente cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización, estrictamente no comercial. Nor are you to be called teachers. For you have one teacher, the Christ. Jesus wants himself to be known as the one teacher, because Jesus himself claims he speaks the word of God. John the Baptist also says, True, for he whom God has sent speaks the words of God. Alam niyo po, maaaring mangyari na ang isang tao na humuhubog ng kanyang konsyensya at nais na sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Maaari pong kumisan magkaroon ng kung tawagin sa English, perplexed conscience o litong konsyensya. Ano po ang gustong sabihin ng litong konsyensya? Ganito po yun Iniisip niya yung dalawang bagay na gagawin. Pero, kahit na anong gawin niyang pag-iisip, ano man ang pipiliin niya sa tingin niya, mali. Parang mali. Pero wala naman siyang ibang pagpipilian, kundi yung dalawang yan. Bibigyan ko po kayo ng isang simpleng halimbawa. Halimbawa, meron kang kapatid na may sakit. At may kaluban ng sakit. Hindi maiwan-iwan. Kinakailangang bantayan. Ngunit, dumating ang araw ng linggo, ikaw naman ay mabuting Katoliko. At sabi mo, naku, araw ng linggo, obligasyon ko naman na ako ay magsimba sa araw ng linggo. Ay, tika, anong gagawin ko ngayon? Pag nagsimba ako, may iiwan ko itong aking kapatid na dapat ko naman bantayan at nangangailangan ng bantay. Kung babantayan ko naman, hindi naman ako makapagsisimba at lalabagin ko naman ang utos ng simbahan. Ano ba ito? Naku, kahit anong piliin, hindi naman niya pwedeng gawing kapwa. Yung dalawa Hindi naman siya pwedeng magsimba at manatili doon sa piling ng kanyang kapatid. Hindi naman siya pwedeng manatili sa kanyang kapatid at magsimba. Hindi po. Anong gagawin ngayon? Kahit anong pipiliin, kala niya, mali. Namili ng isa. Mapipilitang mamili ng isa. Hindi ka naman pwedeng hindi mamili pag dumating ang araw ng linggo. Nagkakasala ka ba pagdating ng puntong yun? Hindi po. Pagka-perplexed conscience, isipin na lang natin, okay, wala akong mapamimilian. Gusto kong ang Diyos ang aking sundin. Ito na lang ang gagawin ko. Kung maaari po, lesser evil, kung tawagin. Sa tingin ninyo, ang inyong pipiliin. At ang Panginoon Diyos naman ay masisiyana sapagkat ang hinahanap ninyo ay ang kayo ay kundi man makatupad ng lubusan sa kanyang kalooban, gawin na yung pinakamalapit na posibleng magagawa. Kanya po, nangyayari po yun. Ngayon, meron pa pong mga kaso naman na, okay, maraming mga probable courses of action. Marahil hindi natin mawari kung ano talaga eksakto ang tama. Ngunit ayon po sa prinsipyo ng simbahan, dapat ay hindi lang po prinsipyo ng simbahan, kundi sa prinsipyo ng likas na batas ng Diyos na nasa atin, dapat ikaw ay gumawa ng tama at yung natitiyak mong tama.
makakaabot ka ba sa katiyakan? Ganito po, meron silang, kung tawagin, theory of probabilism. Na ito po, safe po ito. Safe na theory. Pwedeng sundin in practice. Kung hindi ka makaabot sa katiyakan o certainty, tingnan mo yung kung tawagin, talagang probable opinion. Yung talagang may solido o matibay na basihan na marahil ito ang tama. At paano mo malalaman yan? Madalas po nalalaman mo sa pamagitan ng mga kuro-kuro ng mga sinasangguni mong mga eksperto. Kung hindi sila nagkakasundo at sabihin nila, well, hindi tayo umabot sa katiyakan, kung kinakailangan kang kumilos, pwede mong piliin ang solidly probable opinion. Ang may tunay na basihan na marahil ay tama. Tiyak na pwede mong gawin yun. Sapagkat wala ka namang maabot na katiyakan, tiyak na magagawa mo yung at least solidly probable. Yun po ay matagal na tinatalakay sa moral theology. Iba-ibang mga teorya ng pero simple na lang po ang sabihin natin. Kung marahil ay tama at hindi nagkakasundo maging ang mga eksperto at wala namang danyo sa ibang mga tao, kundi sa konsyensya mo lamang, walang mapiperwisyong ibang mga tao, then pwede mong gawin ang may sapat na dahilang masabi na ito marahil ang tama at ito naman ay mayroong napakagandang basihan sapagkat pati na yung mga eksperto hindi na nagkakasundo dito at sinasabi nilang mayroon namang sapat na base para dito. Ngayon po, ang konsyensya natin, kinakailangan hubugin natin para magkaroon tayo ng konsyensya na marunong, maalam, at nahubog na mabuti. At dahil dito, nakatitiyak hanggat maaari sa kalooban ng Diyos. Yan po. Ngayon, tanong, paano mo hubugin? Medyo natalakay na natin po ito nung nakaraan. Pero, bayan po ninyong palawigin natin ang pagtalakay dito. Ang paghubog po ng konsyensya ng tao ay lifetime. Nuulit ko, panghabang buhay po na gawain ito. Bakit panghabang buhay na gawain? Marami pong mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay na hindi naman laging araw-araw yun at yun na lang. Kung yun at yun na lang, minsan napag-aralan mo, katulad po ng pagkain natin. Napag-aralan mo na kung paano ka kumain. Yun at yun na lang. Pagkain. Napag-aralan mo na hindi dapat kakainin ito ng mga may diabetes. Hindi. Yun na lang. Natutuhan mo. Kanya lang, sa buhay po natin, marami po mga sumusulpot na mga suliranin, mga problema na marahil hindi pa natin nakakatagpo sa ating buhay. Kaya kinakailangan na hubugin nating palagian ang ating mga konsyensya. Sabi ko nga po, panghabang buhay yan. Yan alam niyo, ang paghubog ng konsyensya, hindi po ninyo gawayang mag-isa. Hindi ninyo inuhubog mag-isa inyong konsyensya. Bago pa ninyo hubugin ang inyong konsyensya, marami na po mga tao, mga pangyayari na umuhubog niyan sa atin. Na nagtuturo sa atin sa pamagitan ng kanilang halimbawa,
sa pamagitan ng kanilang salita, kung ano ang tama, kung ano ang mali. For our boasting is this, the testimony of our conscience, that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, and more abundantly toward you. Yung mga bata tayo, sasabihin sa iyo, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Yan ang gawin mo. At kapag ginawa mo, bibigyan ka pa ng candy. No? Yung mga iba-iba po mga incentives, mga gawain. Kung paano natututuan natin mula pa sa pagkabata. Kung ano ang dapat at kung anong hindi dapat. Kung anong tama at kung anong mali. Kung anong pwede at kung ano ang hindi pwede sa harap ng Diyos at ng tao. Kaya ito po ay lalong-lalo na ang mga magulang. Napakahalaga po. Napakahalaga po ang papel ng mga magulang. At kinakailangan ang mga magulang, pag nagpapakita sila, nagtuturo sila sa kanilang mga anak, consistent. Meron po akong kaibigan, hindi naman siguro magagalit sapagkat siya na rin ang nagsabi sa akin. Sabi niya sa kanya mga anak, simba kayo, araw na linggo ngayon. Kwento po niya ito sa akin. Nagsisimba niya sila. Sabi nung mga anak, Daddy, pinasisimba mo kami. Ba't ikaw hindi ka nagsisimba? Ang sagot niya, ganito lang, kwento niya. Iba ako. Sundin niyo na lang yung utos. Di, mga bata, matutuliro. Ano nga ba ang tama? Ano nga ba ang mali? Nagtuturo ang nanay, anak, manatili ka sanang malinis. Malinis. Yung ama naman, sabi doon sa anak na lalaki, anak, habang ikaw bata pa, total wala namang mawawala sa iyo. Lalo na kung palikero ang ama. Yung anak, hindi alam ngayon tuloy kung ano ang susundin. Kung susundin yung nanay o mamanahin yung ugali ng ama. Ganyan po, kinakailangan yung formation. Tapos, kayo naman po, tayo naman, magbabasa tayo. Una, ng Biblia. At makikinig sa salita ng Diyos. Halimbawa po, magbabasa tayo ng catechism. Ayan, ito po Catechism of the Catholic Church. Meron po para sa ating mga Pilipino, Catechism for Filipino Catholics. O kaya kung napaka-komplikado nito, yung Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Ganyan po. Bugin natin ang ating sarili. Tapos, magtanong tayo. Lalo na doon sa inakala natin mga taong matutuwid at taong may karunungan at may karanasan. Makipagtalakayan tayo sa kanila. At pinakauli, napakahalaga po, magdasal tayo sa banal na spirito. At madalas tayong magnilay-nilay. Isipin natin ang takbo ng ating buhay. At tingnan natin kung ano ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Sapagkat madalas po, yung nagbibigay sa atin tunay na kapayapaan, kahit na kuminsan na hindi masarap, kuminsan po masakit, yan po ang tama madalas. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. The word of God does not remain in that person. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. They do not grow and do not bear fruit. Now, he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.
But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, some 30. Katulad ng merong nangingi ng tulong sa iyo. Minsan masakit sa bulsa mo. Masakit din sa puso mo kuminsan. Tulungan. Pero nakikita mo tunay na nangangailangan. Masakit man. Ginawa mo. Ay pagkatapos ginawa mo. Doon mo naranasan ang kapayapaan. Makikita mo. Kapag ka po tayo ay nagre-reflect, wika nga, at nag-iisip ng malalim tungkol sa ating mga ginagawa, sa ating sarili, sa salita ng Diyos na ating naririnig, mahuhubog po ang ating konsyensya. At bandang uli, ito, pag ginawa mo ang inakala mong tama, magiging sensitibo po ang konsyensya mo. Ang mahirap po, pag alam mong mali, paulit-ulit mong ginawang mali, lalo na kung ayaw mong tanggapin na mali ang ginagawa mo kahit alam mo nang mali. Ayaw mo pang aminin sa sarili mo. Nagiging manhid ang konsyensya mo. Bandang huli, wala ng boses ang konsyensya mo. Hindi na paos na katulad marahil ng boses ko. Kung hindi, talagang nananahimik na. Yun manhid na konsyensya. Practically dead conscience. Kailangan na ang halos milagro para buhayin yun muli ng Panginoon Diyos. Kanya, alagaan po natin at hubugin ang ating konsyensya. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. El Most Reverend Teodoro Ted Cruz Bacani Jr. nació en Tuyo, ciudad de Balanga, Batán el 16 de enero de 1940. Obtuvo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de San José. El 21 de diciembre de 1965, fue ordenado sacerdote de la prelatura de Iva, ahora, una diócesis de pleno derecho, en la Catedral de Manila en Intramuros, Manila. En 1971, obtuvo su doctorado en Teología Sagrada de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma. Se desempeñó como vicario parroquial parroquial del Santo Niño Jesús en San Antonio, Zambales, 1966-1968, y parroquia de San Sebastián en San Narciso, Zambales, 1971-1976. De 1976 a 1979, fue sacerdote parroquial de la Parroquia de Santiago, y director de la Escuela de Santiago en Subic, Zambales. De 1979 a 1984, el padre Bacani fue sacerdote prestado en Manila como profesor de teología en el Seminario de San Carlos, donde se desempeñó como decano de teología, 1982-1983, y en la Escuela Loyola de Teología Universidad Ateneo de Manila, así como consultor teológico en la Arquidiócesis de Manila. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Manila, y obispo titular de Gauriana el 6 de marzo de 1984, y fue ordenado obispo el 12 de abril de 1984. Se desempeñó como sacerdote parroquial de la parroquia San Fernando de Digao en Paco, Manila de 1984 a 1996. Fue nombrado obispo de distrito del Distrito Eclesiástico de Manila en 1985, y obispo de distrito de Quezon City North y Caloocan en 1996. Con la creación de la diócesis de Novaliches el 7 de diciembre de 2002, fue nombrado su primer obispo y fue instalado formalmente el 16 de enero de 2003, pero más tarde renunció el 25 de noviembre de ese año. Executive Producer, Brother Ben Yalung. Supervising Producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duranla. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI production, in union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong.
Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo, Blessed Sacrament Parish, Talipapa, Novaliches, Quezon City. We have mainstream production people.